Pag sinabi yung Paskong Pinoy, nagsisimula tayo ng September to December. Tayo may pinaka-longest celebration ng Christmas. Usually, papasok na dyan yung mga parol, yung mga magagandang Christmas songs sa mall, sa opisina, sa school. Nag-ano na kami, nagde-decorate na kami nung pang-labas na dekorasyon. Katulad ng mga Christmas lights, gano'n. For me, ang Paskong Pinoy ay hindi lamang araw kung kailan pinanganak si Jesus, but also ito rin ang araw kung kailan nagsasama-sama at nagbibigayan ng bawat isa, lalo na ang miyembro ng bawat pamilya. Yung Paskong Pinoy for me is full of laughter and happiness, and then celebrated with friends and family. And doon natin hinihintay yung handaan, yung Noche Buena. Dito makikita mo yung pagkakaisa natin at yung pagbibigayan na talaga naman tatak na lang makatulong. Ito yung araw o buwan kung saan naglalaan ang pamilya ng oras o araw para sila'y mamasyal, kumain sa labas, mamili ng regalo kasi Pasko. Sa tuwing sumasapit ang Pasko, ang unang pumapasok sa isip ko ay Noche Buena, syempre. Kasi ito yung time na nagsasalo-salo tayo kasama ang ating mga pamilya. Ibang idea ng mga Pilipino pag when it comes to Paskong Pinoy. That's why nag-iba tayo sa ibang bansa. Sa kabila ng digmaan, baha at katiwalian na patuloy na sinusubok ang ating bayan, nananatili ang isang bagay na hindi kayang sirain, ang diwa ng Pasko. Sa mga ilaw, awitin at sama-samang pandiriwang, muli nabubuhay ang pag-asa, ang saya at ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Pero ano nga ba ang epekto ng Pasko? Hindi lang sa ating isipan, kundi pati na rin sa puso ng bawat Pilipino. So mararamdaman mo na masaya sa school, yung atmosphere, yung feeling ng teacher ng bata. Nagra-radiate din yun sa amin as administrators ng school. Malaking factor din yung kultura ng Pilipino. Then there's Christmas, definitely, and the atmosphere, then the music. Kasiyahan ng mga bata. Marami silang mga kamag-anak na pupunta at magsaya. Mga friends nila sorry, hindi ko na alam. Ako lang po. Sobrang masaya po. Kasi bumalik yung mga tao dito. Kasi dito sa Pilipinas, sobrang matigal yung celebration sa Pasko. Sobrang masaya po talaga sa Pilipinas sa Pasko dito. Tapos gusto po mga pagkain tuwing Pasko. Unforgettable memory ko dito is yung time na palagi kami pumupunta ng pamilya ko sa bahay ng lola ko, lalo na nung bata ako para ma-celebrate ng Pasko. Mag-gather kami nun kapag Pasko. And may malaking Christmas tree sa bahay ng grandparents namin. Tapos maraming gifts doon. Then sabay-sabay namin siyang bubuksan ng saktong 12 a.m. Sana all! Umuwi kami sa probinsya, doon yung magsasama-sama kami magpipinsan, kakain, mamamasyal din. Yun, lagi namin ginagawa every Pasko. Daming mga nangangaroling na bata, mga nagbebenta ng puto bumbong at bibingka. At yung emosyon, yung pakiramdam na sobrang saya mo, wala kang inaalalang problema, naligtas ka. Yung effect nito, psychologically, to some, may positive. Natuturuan natin yung mga anak natin na matutunan nila yung real value of Christmas. Sa huli, ang Pasko para sa mga Pilipino ay hindi lang isang araw sa kalendaryo. Ito ay isang damdamin na nagbibigay saya at kulay sa ating buhay. Sa mga ilaw na kumikislap, musika na nagbibigay saya at ngiti ng bawat isa. Kaya't saan man tayo naroon, anuman ang pinagdadaanan, dalhin natin ang diwa ng Pasko sa ating mga puso. Hindi lang ngayon, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Dahil ang Pasko ay bahagi ng ating kulturang Pilipino. Gusto namin kayong batiin ng maligayang Pasko kahit September pa lang.